Hindi ko naman siguro ikamamatay kung bumili ako ng bahay. Yes, bumili kami ng bahay. Bahay na talaga siya. Yung bahay na pwede pang pagandahin. Ganito siya nung binili namin yung bahay. Ayan yung gilid ng bahay namin. So, sa amin pa yan. Ito naman yung veranda niya, yung parang terrace ba tawag doon. Ito naman yung loob ng bahay. Ayan, may mga gamit pa kasi ginawa nila tong church. Pinaupahan nga to ng may-ari. At ayun nga, ginawa nga nila tong church. Kasi may-ari ng bahay ay uuwi ng probinsya. So, kailangan niya na ng pera kasi hindi na raw siya babalik dito. Hindi ko alam kung bakit hindi siya babalik. Nung nalaman namin na binebenta to, kinuha agad namin. On the spot, kinausap namin yung may-ari. On the spot, nung gabing yon ay nag-withdraw kami. Ang hirap ng walang sariling bahay. Lalo na tumatanda na tayo. Lalo na may anak na ako. Ayoko dumating sa punto yung anak ko lumaki na palipat-lipat kami ng bahay. Ayoko nang ganon. Although, wala namang problema kung nangungupahan ka. Kasi di ba sa panahon ngayon, ang hirap na talaga na walang sariling bahay. Ang mindset kasi namin mag-asawa, paano kung hindi na malakas yung lashes, hindi ko na kaya mag-lashes, paano na lang? So kapag walang kita, paano na lang yung bills? Paano kami makakabayad ng upa ng bahay? Ganito nga yung kwarto niya before, nung natatna namin, yung una namin pinuntahan tong bahay na to. At ngayon, ganito na siya. Medyo magulo pa yung kwarto kasi lahat ng gamit namin sa labas, pinasok muna rito sa loob ng kwarto kasi yung bahay under construction pa. Pinauna muna namin tapusin yung kwarto para pwede na siyang tulugan. And kapag gabi na, ganito na yung sitwasyon sa loob ng kwarto. Ayan, nilalabas na namin yung mga ibang gamit kasi nililinisan ko na siya para maayos yung paglalatagan namin ng kama. Ganito naman yung sitwasyon kapag umaga. Ayan, di ba? Under construction pa talaga ang lahat. Sinimulan nga namin ipaayos tong bahay. Siguro kung hindi nagkakamali, last year, December 20. Ang daming gustong ipaayos dito ng asawa ko sa bahay na to. Katulad nitong wala siyang kisame. Kaya ngayon, pinapalagyan namin siya ng kisame. Ultimo, may mga ilaw para sa kisame. Gusto niya bawat kanto ng kisame ay merong ilaw. Para siyang dim light kung hindi nagkakamali or mali talaga ako. Tapos maglalagay din siya ng malaking ilaw sa gitna para sa sala daw. Ganito kasi yung gusto niya mangyari na parang ganito sa kwarto, yung mga pailaw niya sa sala, ganyan. Hinahayaan ko lang siya sa kung anong gusto niyang gawin sa bahay namin. Kahit sa pagpintura ng kwarto, tumutulong din siya. Actually, yung gumagawa sa bahay namin, yung kapatid kong lalaki at yung papa ko at yung asawa ko, ayan, tumutulong din siya. Yung tipong utusan nila yung asawa ko kapag kailangan ng materyales, ayan, bibili siya agad. Ganyan ka-hands-on yung asawa ko sa pagpapagawa ng bahay namin. Gusto niya kahit maliit na detalye, alam niya. Sobra ako natutuwa kasi yung papa ko welder. Tapos, ginawa niya kami ng gate dito. Ito yung ginawa niya sa aming gate. Ito yung before niya, pintuan siya, kahoy lang siya. So, anytime pwede siya pasukin. Ito naman yung pinaka main gate namin. Ayan, bakal din siya. And guess what? Yung bintana namin, ginawa niya ng grills. At maghapon niyang winelding yan para sa grill sa aming bintana. Ganyan kami kamahal ng papa ko. Ito yung pinaka natutuwa ko sa lahat ay yung CR, malaki siya, and marami pa siyang sabit-sabit dyan. Pero pag natapos na ang lahat, wala ka na makikitang sabit-sabit dyan. At yung sahig, pinalagyan namin ng tiles, pati yung pader niya. Almost kalahati yung pinalagyan namin. Kasi ganito siya before. Ultimo yung bowl, pinalitan namin. At inadjust namin yung pwesto ng bowl. At ngayon, ganito na siya. Naglalagay na sila ng kisame dito. At gustong gusto ko yung pwesto ng sala namin. Kasi sa sala namin, meron 3 bintana. At yung 3 bintana na yun, ay nasisikatan talaga siya ng araw. Pumapasok yung araw. Ito yung pinaka natutuwa ako. Yung mga poor baby ko, ay meron na silang mapaglalaruan. Malawak na yung pagkatakbuhan nila. So, ayun lang muna. Thank you for watching. Bye! Mwah!